Oxygen bomb calorimeters are laboratory apparatuses that help determine the calorific value or the heating value of fuels. So it is achieved by placing a sample of the fuel inside the bomb. The component of the laboratory apparatus that is made out of thick stainless steel, then depressurize, isod sa calorimeter, then constantly ignited until mo-combust. In conducting calorimetry experiments, ang principal gid nga ma-involve ani is ang first law of thermodynamics. So as we all know it, the first law of thermodynamics is the conservation of energy. Meaning kung unsa man gani ang energy nga gi-release or absorb sa system, mora po'y heat lost or heat gain sa surroundings. Nga to dyan na may tabo. Ang fuel may makonsider na to nga system, kunya ang atong surroundings is ang chamber o ang water. The moment nga mo-combust or ma-burn na ang ato ang fuel, mo-give off to siya or mo-release to siya og energy in a form of heat. Kadto mo to ma-absorb sa atong surroundings. Since nagsaka man ang or ning dako man ang atong energy or natay heat nga na-absorb, ladyo tayo change in temperature. So katong change in temperature sa water, dapat to i-monitor. Especially itong pinaka-maximum nga temperature, since mo ito'y pinaka-importante nga temperature in determining the calorific value or the heating value of the fuel. So sa pag-conduct na mo sa experiment, ang kinahanglan jud na mong gibuhat is nag-measure mi sa masa among sample fuel, which is katong charcoal. Second is, among ikuha ang chamber, among disassemble, then ginluan ang insides. Kitrapuhan siya, katong bottom part, katong body part sa chamber, among itrapuhan with clean cloth. Then, gi-assemble balik, gi-pressurize, then depressurize na po afterwards. Kamanad to, gi-disassemble na po siya. Niya, ang bottom part or katong body sa katong chamber, ibutangan to siya og 10 ml nga water. Top part, mamantoy part nga na holder sa kanang crucible, wherein ang atong fuel is nakabutang. Dito na magibutang ang kanang crucible, then nagputol mi og wire, ang gi-bury ang tunga-tunga sa wire sa kanang sample fuel, then ang mga end sa wire is among gihukot atong mga notches sa katong murag mga pillars sa holder. Kunang gi-assemble og balik ang crucible, gi-close tightly, then gi-pressurize na po siya balik. Pressurize siya to 6 bar. Pagkaman adto, among gisulod sa calorimeter na ang among chamber, close ang lid, turn on, then adto na magsugod ang experiment. Isa sa guidelines sa paggama sa technical report is the purpose of calibration. Calibration of fuels is important since different types of fuels have different heating values. Ang heating value sa gasoline is different sa diesel. Ang diesel is different sa firewood, then ang firewood is different sa LPG. Kinahanglan makahibawat ani para ma-determine nato kung asa mas efficient and proper i-apply ang isa ka fuel. For example, di ta pwede mo gamit og gasoline sa airplanes, kay gamay man siya og heating value. Kinahanglan ang fuel sa airplanes is mas dako siya og heating value para ma-create og dako nga thrust para ma-move ang airplane as compared sa mga sakyanan. Lastly, the importance of having or using reliable and precise testing units is very vital for laboratory apparatuses. Kinahanglan mo gamit ta og mga reliable and precise nga testing units sa atong experiments para ang yields or ang results sa atong experiments kay kanang makasaligan og magamit nato in the future studies. Kung magamit man ganit tag mga unreliable or mga unprecise nga mga testing units or sketchy nga mga testing units, ang posible is nga mahitabo is ang results dili nato makasaligan and ang experiment pa lang nato daan is dili na maayo, resulting to ang mga results dili magamit and ma-deem nga redundant. Mo na kinahanglan magamit ang mga reliable nga mga testing units para ang atong results kay true, magamit nato sa studies and for future purposes as well.